Ang sinasabing future middleweight king na si Hamza Sheeraz may kartadang 21 wins, no losses, no draws with 17 knockouts. Galing sa 15 sunod-sunod na knockout na panalo, tila nabahagang buntot kay Unified World Middleweight Champion Janibek Kazakhstyle Alim Kanuli. May kartadang 16 wins, no losses, no draws with 11 knockouts. Noong October 8 kasi mga amigos, inutusan ng WBO ang magkabilang kampo na ayusin ang kanilang sagupaan. Ito ay matapos ang impresibong pagdedepensa ng IBF World Title ni Janibek kontra sa dating undefeated mandatory challenger na si Andrei Mikhailovich. Si Janibek ay hawak ng Top Rank at si Hamza Sheeraz naman po ay hawak ng Queensberry Promotions. Kilalang sanggandikit si Bob Arum at Frank Warren, kaya walang nakikitang sagabal sa sagupaan ni na Janibek at Hamza Sheeraz. Pero makalipas ang isang buwan ay wala pa rin pong napagkasunduan ang magkabilang panig. Kaya naman panayang daing ni Kazakhstyle sa kanyang social media. Panayang tanong nito kung nasan daw ba si Hamza Sheeraz, lalaban daw ba ito or hindi. Tanging sagot lang ni Hamza Sheeraz, alam mo daw na nasa magandang posisyon ka kapag hinahabol ka ng kampyon. At para sa akin mga amigos, mukhang indikasyon yon na walang balak pumalag ang kampo ni Hamza Sheeraz kay Janibek Kazakhstyle Alim Kanuli. Dahil maging ang promoter po ni Hamza Sheeraz na si Frank Warren ay tikom din ang bibig tungkol kay Janibek. Inanunsyo lamang ni Frank Warren na sa February 22 daw po, 2025 ay mapapalaban daw po sa world title fight si Hamza Sheeraz. Pero nang tanungin ito kung si Janibek ba ang makakasagupa ni Hamza Sheeraz, tumanggi itong magkomento. Pero dahil number 1 contender din si Hamza Sheeraz sa WBC belt ni Carlos Adames, posibleng si Carlos Adames po mga amigos ang tinutukoy ni Frank Warren na makakalaban ni Hamza Sheeraz sa February 22, 2025. Hindi po si Janibek. Kaya naman natin nasasabi na tila nabahag po ang buntot ng sinasabing future middleweight king na si Hamza Sheeraz. Samantala sa iba pang balita mga amigos, kumakalat ngayon na ang tinitira daw po o pinaparinggan ni kamahalang Turki Al Sheikh tungkol sa mga boksingerong ayaw mag-participate sa Riyadh season ay si Canelo at Tank Davis. Si Canelo at Tank Davis ang dalawa sa mga malakas humatak sa pay-per-view sa mundo ng boxing. Subalit ayaw nilang mag-participate sa Riyadh season. Sa Riyadh season kasi mga amigos, hindi masusunod si Canelo pati na rin si Tank Davis sa kanilang makakalaban. Ang pipili ng kanilang makakalaban ay walang iba kundi si Turki Al Sheikh. Ang layunin ni Turki Al Sheikh ay ikasa ang mga laban na the best versus the best. Marami mga upsets ang nangyari sa Riyadh season. Na-upset ang inaakala nating pinakamahusay na heavyweight na si Tyson Fury. Bumalentong ang inaakala nating pinakamalakas sumuntok sa heavyweight division na si Deontay Wilder. At ang inakala ng marami na pinakamahusay na boksingero sa buong mundo na si Terence Crawford ay pinahirapan ng boksingero mayroon lamang 11 fights. Wala na raw makakatalo kay Pitbull Cruz sa junior welterweight division pero sinilat ni El Rayo Valenzuela. Inakala na karamihan na ang susunod na Amerikanong magiging pinakamahusay na heavyweight na si Jared Anderson ay ginulpe ni Martin Bakole. Kaya naman talaga mapapaisip tayo mga amigos na si Canelo at Tank Davis ang tinutukoy ni Turki Al Sheikh sa kanyang sinabi. Dahil kilalang cherry pickers nga po itong si Canelo at Gervonta Davis. Maaaring tama si Turki Al Sheikh na natatakot ang mga boksingerong ito na ma-expose sila at malaman ng buong mundo na hindi pala talaga sila ganon kagaling. It's clear they are not like what we thought in boxing because we are doing the big fight. This is what we want. We want the big fight and see who's really best fighters ever in each division. Palasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang